Bawal lumabas at magbila. Diyan ang paalala ngayon ng mga otoridad dahil sa inaasahang pagpapatuloy ng delikado at nakapapasong init serye sa bansa. Kaya naman ang ilang paaralan, balik online at distance learning muna hanggang sa Biyernes. Narito ang ating balitang A to Z. 48 degrees Celsius. Ito na ang pinakamataas na temperatura sa bansa ngayong 2024 na naitala nitong Martes sa Apari, Cagayan. Naulit pa ito ngayong araw sa Sangli Point, Cavite. At ayon sa Weather Bureau Pag-asa, magpapatuloy pa rin ang nakakapasong init ng panahon sa mga susunod na linggo. Magiging mainit pa rin at malinsangan, and worst case scenario pa, unti-unti pang tataas pa yung ating mga temperatures, yung air temperature plus the heat indices. Sa datos ng Department of Education, halos 7,000 pampublikong paaralan ang nagkansela ng in-person classes ngayong Miyerkules. Dito sa Metro Manila, sinuspindi na rin hanggang Biyernes ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pribado at pampublikong paaralan sa Manila City, Las Piñas at Parañaque. 45 degrees possible po dito sa may areas ng Dagupan and Cagayan, habang 46 degrees ang posible naman dun sa may Pili sa Camarines Sur. At ilang lugar pa dito sa may Central Luzon, western side of Calabarzon, Bicol Region, San Jose Occidental Mindoro, Palawan, as well as Cagayan Valley and Pangasinan, magkakaroon din ng delikado or dangerous levels of heat indices. Apektado rin ng matinding init ang operasyon ng mga power plants sa bansa dahilan ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente. Ang National Grid Corporation of the Philippines inilagay sa red alert ang Luzon at Visayas grid kaninang tanghali. At sa unang pagkakataon ngayong taon, umabot rin sa yellow alert ang Mindanao. Pagdating naman sa kalusugan, umabot na sa mahigit 30 ang naitalang heat-related illnesses ng Department of Health. 6 dito ang nasawi pero bineberipika pa kung ano ang dahilan ng pagkamatay. Minsan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na heat-influenced. Ito yung sinabi na namin before na inatake sa puso dahil mas mainit ang panahon, mas tumaas ang blood pressure. So, strictly speaking, hindi siya heat stroke, no? Pero heat-influenced siya. Kaya muling paalala ng mga otoridad, magdala ng panangga sa init tulad ng payong at sombrero at iwasan ang pagbibilad sa labas ng bahay, partikular sa kasagsagan ng init mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Walang pinipiling edad ang heat-related illnesses. Mas vulnerable lang po ang ating nakatatanda at nakabata. Pero lahat po, kahit yung physically fit, kasi may mga kababayan tayo na sinasabi na kaya ko naman to, matagal na ako nagtatrabaho or something like that. Ang sagot po namin is mag-ingat pa rin po tayo.